Matapos nga na magkaroon na ng pagdududa ang chairman kay Dodgen sa biglaang pagbabago ng kanyang ugali, unang sumagi sa isip niya ay matapos niyang makita nitong si Chairman Jin ang mahiyain at passive na hitsura ni Dodgen at dahil bigla siyang nagbago sa palagay ko ay walang paraan na hindi niya ito mapapansin, kaya naman sinabi niya na lamang sa matanda na ang dahilan ng kanyang biglaang pagbabago ay dahil hindi na niya ito matiis. Nagtaka si Chairman Jin sa kung ano bang ibig sabihin nitong kanyang apo bakit nito sinasabing hindi na niya matiis. Muli nagsalita si Dodgen sinabi niya na pinahintulutan ko lang ang lahat dahil ang aking ama at ina ay tila walang anumang sinasabi tungkol dito, ngunit ngayon galit na ako at hindi ko na matiis na maupo dito at manahimik na lang, habang tahimik si Dodgen sabay nito ay bumubuo na siya ng plano, na ngayon ay oras na upang magpanggap na siya ay lubhang dismayado. At kung magagawa lamang daw niya sana mapabuhos ang luha mas magiging epektibo raw sana iyon na makita siya ng kanyang lolo sa ganoong sitwasyon at panigurado na maawa ito sa kanya, ngunit lingid sa kanya ang ginawa niyang pag-arte ay sapat na pala, dahil matapos ang mga salitang kanyang binitawan lumapit si Chairman Jin pagkatapos ay mahigpit siya nitong niyakap na punong-puno ng awa. Sabi ni Dodgen hindi daw niya napansin ang paglapit ng kanyang lolo. Sa kutob niya naman kaya ba ito ay kumilos ng ganito nang dahil sa kanyang guilty sa sarili, at ang apo niyang ito ay ang siyang sumipa sa kanyang damdamin. Gayunpaman, anuman daw ang kanyang dahilan ito na ang tamang pagkakataon, ito na ang tamang oras, perpektong tiyempo upang bigyan siya ng isang tunay na sorpresa muli, talagang ang labis na surprised ang chairman, matapos sabihin ni Dodgen na bakit hindi ka po makipagkaibigan sa kanilang tatlo. Sa umpisa ay hindi nakapagsalita itong kanyang lolo, ngunit labis na pagtataka niyang pinagmamasdan ang kanyang apo, maya-maya tinanong niya ang ating bida, na kung ano ba daw ang sinasabi nito sa kanya na gawin niyang kaibigan ang tatlo, at kung sino ba ang tinutukoy nito, sumagot si Dodgen at ipinaliwanag niyang nakinig ako sa buong oras habang ginagawa ninyo ang pagpupulong, habang ako ay nakaupo sa gilid. At kaya nalaman kong ang pinag-uusapan ninyo ay tungkol sa susunod na magiging presidente ng bansa, habang nagugulat pa ang chairman sa bata na may 10 taong gulang pa lamang, sinabi pa ni Dodgen dito na hindi ba't ang pangulo ng bansa ay ang pinakamalakas na tao dito, ngayon kung hindi mo alam kung sino ang magiging susunod na pangulo, kung gayon bakit hindi mo gawing mga kaibigan ang lahat ng mga kandidato, at mas lalo pang nagmistulang bato ang chairman nang sabihin pa ni Dodgen na pagkatapos ng lahat, ang pagiging isang kandidato para sa pangulo mismo, ay nangangahulugang lamang na mayroon siyang sapat na kapangyarihan. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang lolo kung posible ba raw iyong kanyang ibinigay na halimbawa, ito na lang ang kanyang naisip na paraan upang bigyan niya si Chairman Jin ng hints, dahil hindi naman niya pwedeng sabihin kung sino ang tumpak na mananalo sa darating na eleksyon, gayong magmumukha ng hindi kapanipaniwala. Sa kabila ay napangiti itong si Chairman Jin, at tinanong niya si Dodgen na bakit mo naisip na imposible ito, na mabuti na ang magkaroon ng mas maraming kaibigan, kaysa sa mga kaaway. Hindi pa man nakakasagot si Dodgen ay bigla na lang tumawa ng malakas itong kanyang lolo, matapos nga na makakuha ng isang magandang idea sa kanilang pinuproblema, at habang tuwang-tuwa ito sa kabila naman itong si Dodgen ay natutuwa rin gayong nagtagumpay siya sa plano, kaya naman alam niyang sapat na iyon at ngayon ay dapat muna siyang tumigil. At hindi na nga rin siya tinanong pamuli ni Chairman bagkus inutusan siya nito na maglaro na muna sa labas, dahil sa mayroon lang daw siyang gagawin, ngunit bago pa man siya tuluyang tumalikod upang umalis, may iniutos sa kanya ang chairman na papuntahin sa kanya si Yongjan, at sabihin na gusto niya itong makausap. Umalis na nga ngayon si Dodgen ng tahimik, sa likod naman niya ay tahimik rin siyang pinagmamasdan ni Chairman Jin, samantalang lingid sa chairman ay nagmukha na namang kawatan itong kanyang apo, nang hindi niya alam. Pagkalabas ng ating bida sa opisina agad tinawagan nito ang kanyang secretary, nang sumagot na ang kabilang linya iniutos niya dito ang kanyang desisyon na palihim suportahan ang tatlo, nilinaw muna ng kanyang secretary kung ang tinutukoy ba raw nito ay ang tatlong kandidato sa pagkapangulo. Sagot ng chairman na oo, bigyan ang tatlo ng VIP statuses, at huwag mo rin kalimutan na sabihin sa bawat isa na ang aking ipinaaabot na sana maging matagumpay sa darating na halalan. Pagkasagot ng secretary dito sa chairman ng understood sir, dito na rin natapos ang kanilang pag-uusap, ngunit matapos nito, ayon dito kay Chairman Jin, hindi raw niya inaasahan na makarinig siya ng gayong salitang karunungan mula sa isang 10 taong gulang na bata.
Sa mga ilang sandali pa may nag-knock-knock na sa pinto ng opisina. Pagbukas ng pinto dumating na ang kanyang ipinatawag na si Yongjin. Pagbungad nito ay nagtanong na ipinatawag mo raw ako sir. Sabi naman ng chairman na nagpakita ng maaliwalas na mukha, gusto lamang kitang makausap hindi bilang isang chairman kundi bilang iyong lolo. Sumang-ayon naman itong kanyang apo na nakalinya na magmamana ng Sunyang Group ngayon nga ay tinawag na niyang lolo si Chairman Jin. Dahil okay na at wala ng tensyon sa pagitan ng maglolo, sinimulan na ni Chairman na magtanong sa kanyang panganay na apo mula sa panganay niyang anak, gayong alam niyang nakinig naman si Yongjin sa tinalakay nila ngayon lang, humingi ito dito ng opinyon kung ano ang kanyang masasabi, o kahit yung sumagi man lang sa kanyang isip na pwedeng maging sagot sa kanilang suliraning dapat suportahan na partido. Gayunpaman ay kabado pa rin na sumagot itong si Yongjin na ang mga protesta ay hindi masyado magiging problema, dahil kung mag-deploy ng pulis ang kanilang presidente ng bansa, at ilang mga military forces madali lamang nila itong mapababagsak, iyon daw ang kanyang sa palagay. Tanong naman ni Chairman Jin, ibig mo bang sabihin ang kasalukuyang administrasyon ay magpapatuloy pa rin sa paghahari nito? Sagot ni Yongjin na opo, sir. Muli na naman niyang natawag ang kanyang lolo ng formal at kinaugalian, sabi niya naman sa makatuwid, ang kasalukuyang mauupo sa pagkapangulo ay isang mabuting kaibigan ng kasalukuyang pangulo, kaya natural na ang maging susunod na pangulo, ay magiging masunurin sa loob ng kanyang panunungkulan. Sa kabila naman ay sumang-ayon si Chairman Jin kahit pa medyo nadismaya, at dahil susuportahan din naman niya ang lahat ng partido, tulad ng mungkahi ni Dajan, sinabi niya rin na magtitiwala ako sa iyong naging opinyon, kaya ngayon ay susuportahan ko na ang kasalukuyang administrasyon sa lahat ng paraan. Dahil naman dito ay labis na nagulat itong si Yongjin gayong hindi niya sukat akalaing gagawin talaga ng kanyang lolo ang kanyang naging mungkahi. Subalit nang magpakita na naman ng nakakatakot na tingin ang chairman sabay sa kanyang pagsasalita na tama diba, sa kabila ay kinilabutan na naman itong kanyang apo sa isang sulyap na iyon. Habang bakas na bakas ang takot nitong si Yongjin na hindi na rin makatingin sa kanyang lolo Jin, sa loob-loob naman ng chairman kahit pa raw humihiling lamang siya para sa kanyang personal na opinyon, subalit siya ay natakot na kaagad tulad ng isang manok, hindi tulad noong si Dajan ang kanyang kausap na hindi man lang makikitang ito ay natatakot sa kanya. Maya-maya ay tumalikod na ang matanda sabay sinabi na sapat na raw ang kanyang narinig, pagkatapos ay pinaalis na niya kaagad ang kanyang apo na si Yongjin, dahil baka mapaihi pa itong kanyang apo sa short kung sakaling may iba pang masabi ang chairman. Sa likod ay nagbow muna ang kanyang apo bago umalis, ang matanda naman ay naupo na halos maubos ang hininga, dahil sa dami ng kanyang pagbuntong hininga, nang dahil sa pagkadismaya, napatanong din siya sa sarili na bakit raw ang ating bida na mas bata ay ibang-iba sa lahat. Sa labas ng pinto ay makikitang malungkot ang mukha ni Yongjin gayong batid naman niyang kahit pa hindi sinabi ng kanyang lolo na siya ay hindi masyadong nasiyahan sa kanilang pag-uusap, lingid dito ay palihim siyang pinagmamasdan ni Dajan sa kabilang banda at base pa lamang sa naging reaksyon ng kanyang pinsan pagkalabas ng opisina, hindi maganda ang nangyari sa loob. Samantalang sabi ni Dajan sana lang daw ay siya na lang ang naging panganay na apo ng CEO ng Sunyang, gayong kung ganun nga ang nangyari, madali lamang sana niyang malalamon ang kumpanya ng pamilyang ito. Sa sumunod na eksena umuwi na ang buong pamilya nila Dajan pagkatapos ng birthday party, habang nasa gitna sila ng biyahe, naisipan itanong ni Mrs. Jin kung ano daw ang pinag-usapan nitong kanyang asawa at ng kanyang ama na si Chairman. Sagot ni Mr. Yongji, sabi daw ng kanyang ama na mula ngayon dapat pagtuunang pansin na ang pag-aaral ng mga bata lalo na si Dajan at siya na raw ang baalang magsuporta sa lahat. Sa puntong ito ay hindi makapaniwala itong kanyang asawa na gagawin iyon ng kanyang father-in-law, dahil napapag-usapan na rin lang ang tungkol sa pag-aaral tinawag si Dajan nitong kanyang ama, sabi niya na anak, ngayong araw ay wala na akong nagawa upang ikaw ay ipaglaban sa iyong lolo, dahil sa nakatanggap ka ng parusa sa iyong mga nagawang aksyon, humingi naman ng pamanhin si Dajan dahil kahit saan tingnan ay mali naman talaga ang kanyang ginawa kay Gangjun, tinanggap naman kaagad ng kanyang ama ang kanyang paghingi ng sorry, hanggat alam lang daw niya at tanggapin ang pagkakamali. Dagdag pa niya na nasabi ng chairman bibigyan kayong magkapatid ng private tutor kung nais nyo ito. Sa kabila ay nagulat si Sangjun matapos malaman na magkakaroon sila ng private tutor,
Samantalang si Dojin ay napabusangot lamang matapos rin niyang makita ang naging reaksyon nitong kanyang kuya. Dahil nga sa parang nabigla at parang ayaw ni Sangjun na magkaroon ng pribadong tutor, hindi siya pinilit nitong kanyang ama kung ayaw nito ng tutor. Pagkatapos ay tinanong niya si Dojin kung ano ang magiging pasya nito, bagaman hindi na kailangan sana ng private tutor, gayong elementarya lamang naman ito habang itong si Dojin naman ay halos nasa 40 anyos na sa ngayon ni bakang araw mas magiging matanda pa siya sa kanyang magiging tagapagturo kung magkataon, gayon paman, hindi niya ito pwedeng basta na lamang tanggihan dahil ito ay mula sa utos ng kanyang lolo, kaya naman, sinabi niya sa kanyang ama na tatanggapin niya ito ngunit tinanong muli siya ng kanyang tatay, na kung ito ay napipilitan lamang o hindi talaga gusto huwag nang pilitin ang sarili, ngunit ngayon kung talagang desidido sa kagawin, nang sabihin ni Dojin na gagawin niya ito upang mas matuto, sabi ng kanyang ama na okay sige, aayusin ko na ang mga agreement dahil iyan ang iyong naging pasya. Matapos ang pag-uusap na ito ay tumahimik na ang kanyang tatay. Maya-maya naman ay napasulyap si Dojin sa kanyang kuya dahil panay ang pagkilos nito na parang hindi mapakali, na animoy may gustong sabihin. Di nga nagtagal ay tuluyan itong lumapit sa kanya at pabulong kinausap sabay sinabing magaling ang ginawa nito ngayong araw, hindi makuha ni Dojin kung ano ang tinutukoy nitong kanyang kuya. Dito ay ipinaliwanag ni Sangjun kung ano ba ang kanyang ibig sabihin ito pala ay tungkol sa ginawa ng ating bida na pagtuturo ng leksyon sa mayabang nilang pinsan na si Gangjun. Medyo nagulat dito si Dojin dahil kung titingnan tila matagal na gustong sapakin nitong kanyang kuya ang kumag nilang pinsan. Nang makita pa niya na tila nang gigigil na si Sangjun sa puntong ito, napangiti ito ng palihim dahil kung ganon nga ay mabuti na lang dahil tinuluyan niyang turuan ng leksyon ang pinsan nilang iyon. Ngayong taon ng June 29, 1987, nagbalita ang gobyerno ng Republic of Korea. Sinabi ng Pangulo sa TV na sa lahat ng aking mga comrades at sa aking pinakamamahal na mamamayan. Sa henerasyong ito na may malalim na mga salungatan at pag-uulit sa gitna ng mga tao, nagkaroon ng isang umuusbong na eksena ng pambansang krisis. Inihayag ng kasalukuyang Pangulo na tatanggap siya ng mga iminungkahing pagbabago sa konstitusyon, tungkol sa presidency. Ito ay humantong sa pagtatatag ng termino ng Pangulo sa South Korea hanggang 5 taon. Ang gobyerno ay gagawa ng isang opisyal na anunsyo kasama ang parehong linya. Ibig sabihin, ang isang bagong lahi sa pagkapangulo ay magsisimula, sa lalong madaling panahon. Kaya ngayon ay napaisip si Dojin kung ano daw kaya ang gagawin ng kanyang lolo sa oras na mangyari ito. Maya-maya pa tumigil na ang mamahaling sasakyan sa tapat ng bahay nila Dojin, bumaba na rin kaagad ito at nanggaling siya naman sa eskwelahan, pagkapasok niya ng gate sinabi ng kanilang katulong na ang kanyang lolo ay kanina pa siya nito hinihintay, nabigla siya ng kaunti gayong bakit bigla na lang itong nagpunta dito sa kanilang bahay, subalit mas nagulat siya habang ang kanilang katulong naman ay natakot. Matapos nilang marinig ang sobrang lakas na boses ng chairman na parang galit na nagtatanong kung ano raw ang sinasabi ng kanyang kausap sa punto na ito. Gayong ang kinakausap pala ng chairman ay ang mama ni Dojin, sabi niya sa kanyang father-in-law na ni kahit isang beses, alam nyo naman na hindi ako interesado sa kahit pamaliit na porsyento ng share mula sa Sunyang. Ni kahit pa nga ang ama ni Dojin ay ayaw rin nito, kaya hindi lingid sa'yo kung bakit pinili niyang namuhay sa ganoong paraan. Sa kabila naman itong si Chairman Jin ay takang-taka sa sinasabi ng kanyang manugang gayong napakaganda naman ng kanyang offer dito, na kung nagkataong ang iba niyang anak ang kinausap niya ng ganito tiyak na magkukumahog na ito ay tanggapin subalit iba ang nangyari dito sa pamilya ni Dojin gayong imbes na tanggapin ngunit ang nangyari ay pilit tumatanggi. Maya-maya pa, nagsalita muli ang ina ni Dojin ipinaabot niyang naiintindihan namin kung ano ang ibig mong sabihin, sa pamamagitan ng pagsasabi sa amin na bigyan siya ng wastong edukasyon upang may handa siya para sa pamamahala ng negosyo. Gayunpaman, 10 taong gulang pa lamang ngayon si Dojin. Nais kong ipagpaliban muna ang pagpapasyang iyon kay Dojin, at maghintay hanggang sa siya ay matanda na upang piliin ang nais niyang gawin. Sa panig naman ni Chairman Jin, binanggit niyang sa palagay ko ay hindi mo naiintindihan kung ano ang tunay na ibig sabihin sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng mga Sunyang share. Dagdag pa niya na alam mo bang willing akong tanggapin ka na bilang aking sariling pamilya muli,
Nais mo bang isuko ang pagkakataong ito sa huling pagkakataon? Subalit napakuyom si Mrs. Jean na animoy pakiramdam na walang tiwala sa pangako ng kanyang father-in-law, gayunpaman humingi siya ng paumanhin gayong hindi niya talaga matatanggap ang offer na ito. Sinabi niya rin na simple lamang ang nais namin para sa anak naming si Dodgen, sa hinaharap iyon ay gawin niya kung ano man ang gusto niyang gawin. Nang dahil sa pilit tumatanggi ang kanyang son-in-law, kamuntikan na naman sanang mag-apoy sa galit ang matanda hanggang sa marinig niya ang boses ng kanyang apo. Mabilis siyang lumingon at mabilis rin niyang binago ang galit na mukha upang hindi makita ng kanyang paboritong apo. Samantalang itong si Dodgen naman ay hindi na nagsalita pa bukod sa kanyang pagtayo sa malapit sa pinto. Sa kabila naman ay tuwang-tuwa itong kanyang lolo matapos niyang makita muli ang kanyang maliit na tuta. Paglapit ni Dodgen, hinalong siya ng kanyang lolo at pagkatapos kinamusta ang kanyang pag-aaral. Dahil dito ay halos hindi magawang tumingin si Dodgen sa kanyang lolo. Nasabi niya rin sa sarili na itong si Chairman Jean ay medyo malakas pa din sa kabila ng kanyang edad ngayon. Sabay nito ay napansin ni Dodgen ang kanyang ina na tahimik sa gilid. Sabi ni Dodgen na antig raw ang kanyang puso, at ngayon ay hinding-hindi daw siya makapaniwala sa kanyang ina, na kahit minsan ay hindi pa kailanman sumalungat sa kalooban ng chairman, subalit ngayon ay nang-ahas siyang tumaliwas ng dahil sa kanyang magiging future. Matapos naman nito ay nagmukhang nagulat si Chairman Jean nang magtanong ang kanyang apo kung galit daw ba siya ngayon. Sagot niya ay hindi naman, bakit naman ako magagalit? Ipinaliwanag niyang natural na dito sa iyong lolo na palaging malakas ang boses, iyon lang ang tunay na rason nito kung bakit. Ukol pa rin dito, ipinaliwanag rin ng kanyang ina kay Dodgen na ang iyong lolo anak ay hindi talaga nagagalit, sa katunayan, simple lamang talaga kami na nag-uusap. Ngunit kahit pa ganon ang paliwanag ng kanyang ina, pabulong nagsalita itong si Dodgen na sa palagay niyo ba ay maniniwala ako, gayong malinaw kong narinig ang lahat ng inyong pag-uusap. Sa sumunod naman ay nahiya ang dalawang nakatatanda kahit ang kanyang matapang na lolo napaahem na lang, at tumingin sa ibang direksyon, matapos sabihan ni Dodgen ang kanyang nanay na hindi mo kailangang makipagtalo dahil sa akin. Dahil sa totoo lang lolo, gagawin ko talaga ang gusto kong maging, sa oras na lumaki na ako, tulad ng sinabi ng aking ina. Sa kabila ay labis na naalarma si Chairman Jean sa naging pahayag ng kanyang apo, maski pa itong kanyang ina ay nagulat rin sa pagiging mature sumagot ng kanyang bunsong anak. Subalit dahil rin doon sa naging pahayag ni Dodgen, halata sa mukha ng chairman na naiinis na ito gayong parang matatalo siya sa usapan dito, at marahil iniisip niyang walang plano si Dodgen na mag-manage ng kumpanya. Samantalang lingid sa chairman kasama ito sa orihinal na plano ni Dodgen, natatawa na ngayon itong si Dodgen matapos niyang makita ang pagkadismayado ng infamous Iron Face, na nabigo dahil akala niya siya ay tinalikuran ng kanyang sariling apo, at masaktan ang ego. Habang kinakabahan na ang matanda dahil sa pasaring ni Dodgen, sinabi na niya na kapag lumaki na ako gusto ko maging CEO ng isang malaking kumpanya gaya mo po lolo. Sa kabila naman ay labis ang gulat ng chairman, at maya-maya pa makikitang dahan-dahan na siyang umingiti, matapos ang sinabi ng kanyang apo na pumanig sa kanyang tunay na gusto para dito. Di rin nagtagal ay humalaklak ng sobrang lakas sabay binanggit na good answer apo, ang aking dugo ay tumatakbo na makapal sa iyong mga ugat, pagkatapos ng lahat. Dagdag pa niya na minsan ang mga mahusay na katangian ay lumalaktaw ng isang henerasyon, at pagkatapos lilito sooner or later, at alam daw niya na ito ay tama ngayon. Sa kabilang banda naman itong mama ng ating bida ay nagulat sa naging sagot ng kanyang bunsong anak, gayong hindi niya sukat akalaing sasabihin iyon nito, tinanggap ang kung anong nais at gustong marating sa hinaharap, nang walang nadismaya sa magkabilang panig. Sa puntong ito naman, sa labis na tuwa ng chairman niyabangan niya ang kanyang son-in-law na wala na daw itong magagawa ngayon dahil malinaw naman kung ano ang gusto ng kanyang anak. Hindi nagulat si Mrs. Jean sa kung ano ang naging pasya ni Dodgen. Nagulat ito dahil sa unang pagkakataon tinawag siyang anak nitong kanyang biyenan na ni minsan ay madalas ituring siyang isang basura sa pamilya, ngunit ngayon tila nagbago na ang sitwasyon. Inulit muli ng chairman na si Dodgen ay nais maging isang negosyante sa hinaharap, ngunit matapos ang pagsasalita ni Chairman Jean, mapapansing may namumuong luha sa mga mata ni Mrs. Jean. Upang hindi mapansin ang kanyang mga luha tumalikod ito sinabi sa kanyang biyenan na kukuha lamang siya ng isa pang cup ng tsaa.
Sa kabila naman ay sinabi ng kanyang biyenan na pupunta muna silang maglolo sa kwarto nitong si Dojan, dahil sa kanya raw palagay kailangan nilang mag-usap nitong kanyang apo ng private, habang itong si Dojan, nagtataka kung anong nangyayari sa kanyang ina at bakit tila raw ito ay umiiyak. Sa kanyang hula ito ay marahil dahil sa tinawag siya nitong kanyang lolo na anak na babae sa unang pagkakataon, sa halip tawagin lamang siya na son-in-law na mas karaniwan sana ngunit hindi ganon kundi ang tawag niya mismo dito ay isang anak na babae. Habang naghahanda si Mrs. Jean ng tsaa, sa kanya namang likod ang maglolo ay tahimik siya nitong sabay pinagmamaskan. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na ang dalawa sa silid ni Dojan para sa kanilang pribadong pag-uusap. Una itinanong ni Chairman Jean kay Dojan kung naalala pa nito ang kanilang napag-usapan nitong nakaraang araw. Sumagot kaagad si Dojan ng hindi na po lolo, at tungkol po ba saan ito? Sabi naman ni Chairman Jean, ito ay tungkol sa sinabi mo sa tatlo na dapat na lang gawing kaibigan. Sa puntong ito ay naalala na ni Dojan at natukoy na niya ang ibig sabihin nito, na gawing kaibigan ang tatlong tao na makapangyarihan dito sa kanilang bansa. Sa panig ni Chairman Jean sumagot siya na oo, may sasabihin ako sa iyo gaya ng iyong naging opinyon, ipinakita ni Dojan ang kanyang ngiti ng pagsang-ayon, subalit sa loob-loob niya naman, syempre alam niya ang lahat ng kanyang naging pahayag nitong kamakailan, sa worry rin niya ang tunay na dahilan ng pagbisita ng chairman ay iyon talaga ang kanyang tunay na layunin, kung bakit siya ay naririto. Binanggit ng matanda kay Dojan na tulad ng sinabi mo nagpadala na ako ng ilang mga regalo sa kanilang tatlo, upang ako ay mas maging malapit sa kanila, sagot ni Dojan na ganun po ba, at palihim niyang nasabi na pinakinggan niya talaga ang aking mga salita at hinuhusgahan ng mabilis ang sitwasyon, upang maipadala sa kanila ang ilang mga pondo sa loob lamang raw ng ilang araw nila matapos makapag-usap. Subalit may alinlangan ngayon ang chairman na mula ngayong araw ang hindi inaasahan ng mga tao ay maaaring mangyari sa kanilang tatlong boss. Hindi man ito ang magandang terms na sila ay magsisimula ng maglaban, si second boss at third place boss ay maaaring gawin ang magsanib puwersa, upang matalo ang nangunguna sa pwesto na boss, subalit ayon kay Chairman Jean siya ay dihado, kasi pwede lamang daw niyang gawing kaibigan ang isang panig ngayon. Tinawag ni Dojan ang kanyang lolo, pagkatapos tinanong kung ang sinasabi raw ba ng chairman, ay ang tatlong tatakbo sa pangulo ng bansa. Sabi naman ni Chairman Jean oo, isipin mong itong tinutukoy ko ay ang tatlong kandidato bilang class president. Nagtanong si Dojan sa kanyang lolo na kung ang ibig sabihin ba nito ay iniisip niya nangangahulugan ba ito na ang nasa pangalawang pwesto na boss ay siyang magiging pangulo, at si pangatlong boss naman ay siya ang magiging vice-presidente ng boss, kung manalo sila. Nang sabihin ng matanda na walang ganyan ito ay laban lamang sa pagiging pangulo mismo at hindi ang kabilang dito ang isang vice-presidente. Ipinaliwanag ni Dojan na kung gayon, bakit mo iisipin na mag-team up ang first place at second place, gayong isa lamang naman ang pwedeng manalo sa pagkapangulo at sa ibang boss ay walang anuman ang may iwan pagkatapos. Dahil sa pahayag ni Dojan, nabagabag itong kanyang lolo gayong kung ang ibig ba raw sabihin ng kanyang apo ay maaring magsanib puwersa ang dalawa para sa kanilang ikapapanalo. Ang sagot ni Dojan ay hindi niya iyon iniisip, sapagkat dahil ang third place boss sa totoo lang ay pwedeng tumulong sa second place boss, kapag walang makakakita. Dagdag pa niya na sa ika-10 lugar o kahit hanggang sa ika-20 pwesto ay maaring tumulong sa kanila upang manalo. Subalit ang third place ay maaring hindi niya ito tatanggapin, alam niyo kung bakit, dahil may chance siya na pwedeng siya mismo ang manalo sa kanilang paglalaban. Sa puntong ito, nagkaroon na ng mas malinaw na kasagutan na bumabagabag sa kalooban ni Chairman Jean, at ngayon sinabi niya sa kanyang apo na naiintindihan na niya ito, sigurado na hindi nga magsasama ang una at pangatlong partido, upang manalo sa darating na eleksyon dahil tiyak naman base nga sa naging pahayag ni Dojan. Tiyak nga natatayo sila sa sarili nilang mga paa. Sa loob-loob naman nitong kanyang apo, palihim niyang sinabi na alam niya ito dahil gayon ang siyang nangyari sa dati niyang buhay, hindi nila gagawin ng magsanib puwersa dahil sa kanilang paniniwala pareho, na sila ay mataas ang popularity sa mga mamamayan. Bukod pa dito, hindi rin maaaring magkwento si Dojan sa kanyang lolo ng detalyado na mangyayari sa hinaharap, gayong ang kailangan lamang daw niyang gawin ay magbigay ng mga reasonable at respective, at syempre ang magbigay ng duda dito at doon,
At ang isa pa sa dahilan ni Dojin kung bakit hindi na niya kailangan pang magbigay ng malinaw na kasagutan dahil alam niya na ang kanyang grandfather na ito ay isang matalinong tao, na sapat na malalaman ang mga mangyayari, kaya alam rin ni Dojin na enough na ang kanyang ibinunyag na hints, upang panigan ang mas nakaangat sa tatlong tatakbo sa pagkapangulo. Samantala habang palihim na nagkukwento ang ating bida, ito naman si Chairman Jin Yang Chol palihim rin na nag-iisip ngayon, tungkol sa bagay na hindi kayang masagot ng kanyang mga tao sa kumpanya. Kahit na sila ay nasa mataas na posisyon ng Sunyang Group, wala man lamang silang alam pagdating sa political figure, at wala man lamang nagduda sa maaaring pagkakaisa ng dalawang kandidato. Subalit itong si Dojin lamang raw na isang bata, ang bukod tangi na nagsabi na hindi nila gagawin ang pagsasanib puwersa, kung magbabase naman daw kung sakaling titingnan dahil si Dojin ay isa lamang naman bata. Naisip ni Chairman Jin na kaya nasasabi niya ito ng kanyang apo dahil siya ay isa lamang paslit na walang masyado alam pagdating sa usaping politika at kasalukuyang pangyayari. Gayunpaman, ayon pa rin sa pagdududa ng matanda, tumpak niyang nakita ito sa pamamagitan ng ambisyon, at natural na mga kasakiman ng mga tao. Ang sinasabi niya ay hindi rin pwedeng sabihin na walang katotohanan. Habang nakahawak ang chairman sa ulo ni Dojin, sabay nito ay pinuri niya ang ating bida na ikaw na maliit na bata isa ka talagang matalino, at ikaw ang aking maliit na tuta. Matapos nito ang eksena ay tumalon na sa kinabukasan, kung saan kasalukuyan ngayon si Dojin nagbabiyahe sakay ng kotse, habang tahimik ang ating bida sa sasakyan, naalala niya ang kanilang usapan ng kanyang mga magulang dahil nagpaalam ito, na pupunta muna sa Dangjin. Ito ay isang city sa South Korea na matatagpuan sa kanlurang baybayin ng peninsula. Ayon sa kanyang naging palusot sa kanyang mga magulang, binanggit niyang ayon sa sinasabi sa aklat na ang Dangjin ay ang tanging lugar sa South Korea, na nakaharap sa dagat sa hilaga, kaya naman gusto raw niya itong makita ng sariling mga mata. Bagaman nagtataka ang mag-asawa sa kakaibang trip ng anak, pumayag rin ang mag-asawa sa nais ni Dojin. Kahit ang totoo nito, hindi iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya magpupunta sa isang sitio. Mayroong talagang isang bagay na dapat siyang nais kumpirmahin, ito ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay ang tunay niyang pagkatao sa dati na si Yoon Yunwo. Maya-maya pa ay narating na niya ang Yoon family, dry cleaning business, at dahil sa tindahan na ito at pangalan, napatunayan ni Dojin na nasa harap niya ang tindahan ng kanyang mga parents, subalit sa puntong ito, ano naman raw kaya ang dapat niyang sabihin sa kanya dating magulang sa dating buhay, kung sakaling makaharap niya nga ang mga ito dito, at nababalisan niya rin na iniisip, na kung paano raw naman kaya kung aksidente niyang matawag sila na ama at ina, baka magdulot lamang siya ng kalituhan sa mga iyon. Sa mga ilang sandali pa napasulyap si Dojin sa loob ng gusali, at pagkatapos may nakita siyang dalawang tao dito. Nang makita nga niya ang mag-asawa sa loob dahan-dahan na siyang naluluha dahil ang kanyang nakikita ngayon ay walang iba kundi ang kanyang dating ama at ina. Dahil sa labis na pangungulila, at tapos nakita niyang mabuti ang kanilang lagay ngayon, sa tuwa ni Dojin hindi niya na napigilan ang tuluyang umiyak. Sabay nito ay biglang nagbubukas ang pinto ng gusali na hindi na niya napansin, samantalang nagulat si Dojin nang may magtanong sa kanya na bata ayos ka lamang ba? Habang walang kibo si Dojin na nakamasid lamang, sa kabila naman ang kanyang ina noon ay hindi na rin muna nagsalita. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang kanyang dating ama, na kaagad nagtanong sa kanyang asawa kung anong problema dito. Sabi ng kanyang asawa, may isang bata na umiiyak sa tapat ng ating store, kaya lumabas muna ako. Dahil dito ay ang kanyang ama na mismo ang nagtanong kay Dojin, nagtanong ito kung siya ba raw ay naliligaw o kung anong problema. Sagot ni Dojin, hindi po. Dumating ako dito dahil naisip ko ang bahay ng aking kaibigan, ngunit medyo nagtaka ang kanyang ama dati, matapos niyang marinig sa bata na nasa kanyang harapan na ang sadya nito ay sa kaibigan. Sinabi ni Dojin na opo, nakatira po ba dito si Yoon Yunwo, sa kabila naman ay nagtataka na ang mag-asawa gayong hindi nila alam at hindi kilala kung sino ba talaga ang kanyang hinahanap na may gayong pangalan. Pilit inalala ng kanyang ama kung may kilala ba raw siyang Yoon Yunwo, subalit parang wala daw talaga siyang kilalang ganon. At sinabi naman ng kanyang asawa na marahil dapat ba nating tanungin si Haiwanji, baka sakaling isa sa kanyang kaibigan ay may nagngangalang Yoon Yunwo.
Sa puntong ito napatanong si Dojin sa sarili kung sino naman ang sinasabi ng kanyang magulang dati na si Haiwanji. Upang malaman kung sino ba iyon, sinikap ni Dojin na magtanong kung sino si Haiwanji, ipinaliwanag naman ng mag-asawa na iyon ay ang kanilang anak na babae. Kung ganun paano daw ito nangyari dahil si Dojin ay walang kapatid na may pangalang Haiwanji, sa kanyang nakaraang buhay. At bukod pa dito hindi mabatid ni Dojin kung bakit raw hindi alam ng kanyang mga magulang noon kung sino si Yunwo. Sa puntong ito, halos magulantang si Dojin dahil nangangahulugan lamang ba ito na ang isang tao na nagngangalang Yoon Yunwo, ay hindi na nabubuhay o umiiral sa panahong ito.